Romans 3:31, sabi kasi ni Paul doon, do we then therefore overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. Si Paul na nagsalita. No? Sabi niya, hindi ba ating winawalang halaga ang papel ng kautusan dahil sa pananampalataya? Ay, hindi naman mangyari. No? Sa halip, pinagtitibay pa natin ang kautusan. Ayan. So, ang title natin, Romans 3:31, Faith upholds the Ten Commandments or the Old Testament Scripture. Yan eh. Meron kasing issue dyan no? Ang issue dyan, yung bang sinabi ni Paul na hindi natin winawalang bahala o winawalang bisa ang kautusan dahil meron tayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, tayo nabubuhay na under sa biyaya, ibig mo sabihin nito, hindi na tayo i-uphold ang law? Is it the Ten Commandments? Kaya ito po ang napili kong paksa, Brother Toto. Kasi, like we said, meron tayong project na ginagawa sa Back to the Scriptures, yung book, yung libro na ating ipapublish later, soon, na ang pamagat ay Seventh-day Adventist answered verse by verse. At sisikapin natin na isa-isahin pag-usapan at talakayin yung mga Bible verse na ginagamit ng ating mga mahal na Seventh-day Adventist para po kanilang ipagtanggol ang paniniwala tungkol sa kautusan o sa Sabat. Yan po ay ating pinapublish every week. Meron tayong Seventh-day Adventist answered verse by verse. Every week po yan. At atin po naman, after natin ito ma-publish sa article sa ating website na formeradventistph.blogspot.com, ay ito naman pinag-uusapan ng verbal sa ganitong katulad na podcast. Kaya nga po, mga kaibigan at mga kasama, gaya ng ating hinabanggit na, kung nais nyo pong maunawaan pa ng mas detalyado, kasi yung ating talakayan dito sa podcast ay parang summary na lang or yung mga highlights lang ng ating article. Pero yung mas malalim na talakayan at mas maraming mga pointers nandito po sa ating pong website. As far as I'm concerned, as a 24 years Seventh-day Adventist defender of faith or apologist, itong una kong pumasok sa isip ko Romans 3:31. Kasi itong talatang ito, ginagamit ko to pagka dinidefend ko yung Sabat, dinidefend ko yung Ten Commandments, doon sa mga nagsasabi sa akin noon, nga hindi na dapat sundin ang Ten Commandments. Wala na po yung Sabat sa ating panahon. We are now living in the New Covenant, New Testament. Yung Sabat at Ten Commandments, part ng Old Testament yan, Old Covenant. Kaya, yan ay lumipas na. Babasaan ko ngayon itong Romans chapter 3, verse 31, na dito, maliwanag na sinasabi ni Paul, matapos niyang talakayin ang issue tungkol sa kaligtasan, dahil ngayon nabubuhay na tayo sa pananampalataya, nagiging righteous tayo sa harap ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na nagtubos sa ating kasalanan sa cross. Ang conclusion, itong pinaka-last verse ng chapter 3 ng Romans, bilang Hudyo at bilang kanilang tagapangaral at yung mga sinusulatan niya sa Roma kasi, Brother Toto, yung mga churches sa Rome, alam natin na hindi si Paul ang nagtayo doon, hindi siya direktang nakapunta sa Rome at itayo ang church doon. Sabi nga ng maraming Bible commentators, ang founder ng Church of Rome, hindi si Paul, kundi yung ilang mga Jewish Christians na naging Christian na mga Hudyo during the time of Pentecost ng doon sa Acts 2. Nung binuhos ng Diyos ang Holy Spirit at in-inaugurate yung church. Diba? Maraming time kasi noon, Passover time kasi yun Kaugalian ng mga Jews, both the Greek or Hellenistic Jews and the Hebrew Jews, yung mga Jewish Hebrew, they go to every year, to Jerusalem during the time of Pentecostes, to celebrate. Yun ang kanilang isa sa mga yearly customs na every year pupunta sila doon to gather and to pay homage. Doon, binuhos ang Holy Spirit, sabi ng Acts 2. At
mayroong mga tao doon na taga-Roma, isa nga yung taga-Roma. So after that event, of course, bumalik na itong mga Jews na ito, na-convert sila, isa sa mga nabaptize. Bumalik sila sa Rome. Then, tsaka nila shinare yung faith nila, nagkaroon ng church doon. At sabi ng ilang commentators, yung mga, ang church sa Rome ay binubuo mostly ng mga Jews, mga Hudyo pa lang, marami dyan. Kasi siyempre, mga Jewish Christian ang nagtayo niyan eh. So, pero hindi natin masasabi na kukunti na may mga Gentile Christians din na naging member niyan. Kaya nga, if you are familiar with the background ng Book of Romans, ay nagkakaroon lagi ng issue dyan, no? Nagkakaroon lagi ng clash of ideas between the Jewish belief and the Gentile Christian. Kasi nga, sa lakas ng impluensya ng mga Jewish Christians diyan sa Roma, mayroon silang tendency na hikayatin ang mga Hudyo na gawin din yung kanilang mga practice at mga customs, bagaman sila yung mga Christians na. Kaya nung sumulat si Paul na ang ating righteousness, ang ating kaligtasan, sumulat lang siya sa Roma, nasa Corinto si Pablo nang sinulat nito. Hindi na mapunta pa. Pero later on, nagplano si Paul pumunta dyan. Sabi niya, both Jews and Christians, sabi dun sa Romans chapter 2 at sa chapter 1, sabi niya, lahat ng tao, kahit Hudyo pa yan, may kautusan, kahit na Gentile pa yan, na walang kautusan, walang Diyos noong una, ngayon, ang paraan ng Diyos ng kaligtasan ay nahayag na sa pamamagitan ni Jesucristo ay pananampalataya na lang ang kailangan para matanggap natin to. Sa pananampalataya sa kamatayan at atoning blood ng kanyang anak na si Jesucristo. Hindi na natin required na tayo po ay sumunod pa sa mga kautusan, magsabat, mga dietary laws. Kaya ang conclusion ni Paul sa verse 31, ibig ba sabihin nito? Dahil tayo ay naging righteous na sa harap ng Panginoon because of our faith, hindi na natin, binabaliwala na natin ang kautusan, ang confirmation ni Paul, wag naman sana. Sa kabaligtaran nga, ay pinagtitibay pa natin ang kautusan. Ayan. So, yan po ang nakapukaw ng ating interest ngayong gabi. And I'm sure also, marami din tayong mga viewers na mga Adventists ngayon na gusto rin na magtanong at i-confirm kung tama ba ang kanilang paniniwala tungkol sa bagay nito. At ito mga ilan sa mga kanilang argument tungkol sa Romans 3:31. Halimbawa sa Seventh-day Adventist Belief na libro nila, 28 Fundamental Belief, sa page 276, ganito ang kanilang argument. No? So ito yung fundamental belief po ninyo. Sabi doon, His gospel produced a faith that firmly upheld the validity of the Decalogue. Ask Paul, do we make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Romans 3:31. Ito po mismo sa fundamental belief niyo po ito. Hindi po sa akin. Kasi kung natatandaan nyo, merong isang istasyon, merong isang programa rin sa YouTube na grupo nila na hindi ko sabihin, na nagsasabi, ikaw lang naman may paniwala niyan eh. Ikaw lang naman may sabi niyan. Eto this time, hindi nyo masasabi. Na ako lang may sabi na every time a Seventh-day Adventist use Romans 3:31 na pinagtitibay namin ng kautusan ng aming pananampalataya, ay you are referring to the Ten Commandments. No? Hindi lang ako nagsasabi. Dahil ito na mismo ang sabi ng inyong fundamental belief. The gospel produced a faith that firmly upheld the validity of the Decalogue. Ano ba yung Decalogue? Yan ay Ten Commandments. Tapos sabay quote naman ng Romans 3:31. Ang ating stand, ang ating pipiliin lang naman ay dalawa. Yung bang binabanggit na kautusan na pinagtitibay dito ni Apostle Paul, ito ba ay Ten Commandments? O ito po ay Holy Scriptures ng Old Testament Scripture o 39 books ng Scripture? Ang sabi naman sa second argument ng mga kaibigan natin Seventh-day Adventist, dito sa libro nilang Handbook of Seventh-day Adventist Theology, page 471. Sabi dito sa kanilang comment sa Romans 3:31, the law and more specifically the Decalogue represents the divine mandate. It is the living will of God
This characteristic of the law leads Paul to a clear conclusion that the law cannot be abolished. Do we then overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law by the principle of faith, literally, the law of faith. The believers obey the law. By implication, sinasabi nito na yung law na ino-obey ng mga believers ni Kristo is of course the Ten Commandments. Yan ang kanilang pananaw eh. And ito po ang ating sagot. And I hope and pray na meron po kayong mapulot at kung may Bible kayo, sundan nyo. No? Sundan nyo kung tama ba yung sinasabi ko. Okay, number 1, anong sagot natin? Is it the Ten Commandments? Of course, hindi po Ten Commandments yan. The context, kasi number 1, the context has nothing to do with the Ten Commandments. Ayan. Ang context to ng Romans 3:31 ay hindi pinag-uusapan ang Ten Commandments. Number 2, the law is not the Ten Commandments, but the Old Testament Scriptures. Old Testament po, Scriptures, ang sinasabing law dyan. Ang pinag-usapan dyan. It's not the Ten Commandments. At mamaya, malalaman po ninyo yung ating pong mga evidences from the Bible. Pinag-aaralan natin ito para ituwid po ang mga maling interpretation at pagkaunawa. Kasi po, pagka minali natin ang Word of God, malaki po ang epekto nito sa ating mga pananampalataya. Pagka ang interpretation ng isang Seventh-day Adventist ay hindi tumutugma sa kung ano talaga intention ng kasulatan, kagaya ng sulat ni Pablo ito, ay hindi natin ginagalang ang ating Panginoon Diyos. Sinasamba lang natin ang Diyos, sinasamba lang natin ang Diyos sa ating ng mga labi, pero ang puso natin malayo sa Kanya. Bakit? Kasi ayaw natin pakinggan talaga ang sinasabi ng Kanyang salita. Ang ginagawa natin, pagka ipipilit natin na Ten Commandments, itong sinasabing kautusan na pinagtitibay ng pananampalataya, ay lumalabas ka na sa kasulatan. Kinokorek mo pa ang Panginoon. Holy Spirit po, ang sulat ng Romans 3:31 ay inspired ng Holy Spirit. Hindi po pwede magkamali yan. Ngayon, nagkakaroon lang ng mali pagkalihis pagka ito ay ininterpret ng isang Seventh-day Adventist para kumomporme sa kanyang paniwala. Yun po ang practices ko noon. Noong ako'y 24 years sa Seventh-day Adventist. Sa totoo lang, mga kapatid, mga kaibigan, ngayon ako'y naging Christian, ngayon ko lang po naunawaan ng lubos ang kahulugan at intensyon ni Apostol Pablo sa kanyang sinabi dito sa Romans 3:31. Bakit ko naunawaan? Kasi nung ako'y naging Christian, naging born again Christian, ay nagkaroon po ako ng paggalang na mataas sa ating Panginoon. Nagkaroon po ako ng pag-ibig sa katotohanan. Hindi po ako natatakot na ako'y i-correct yung pagkakamali ko. Nagpakumbaba ako sa Panginoon, nanalangin sa Kanya. Ano ba ibig sabihin to? Ngayon ko naunawaan. Based sa context at sa intensyon ni Apostle Paul at sa issue na pinag-uusapan sa Roman Church. Kasi may problema sa Roman Church na sinusulatan po sa iglesia sa Roma. Merong hindi pagkakaunawaan ng mga Hudyo at Hintil diyan. So ito ang purpose ng pagkasulat ni Paul sa Roma para alisin yung hindi pagkakaunawaan. Yun na nga eh. Ang intention ng sulat ni Paul sa Roma ay para maayos ang hindi pagkakaunawaan. Tapos makakarinig tayo ng mga tao, kagaya ng mga ibang Seventh-day Adventist na kausap natin, pinipilipit nila ang kasulatan. At sinasabi, 10 utos ay dapat nating ipangailan. Kaya daw sila, mga Seventh-day Adventist, ay sumusunod pa rin sa 10 utos kasi ito daw ay nabubuhay daw sila sa ilalim ng biyaya. At ito daw ay compatible sa kanilang pananampalataya. At sinasabi pa nila, wala daw paglalaban na nagaganap sa pagitan ng faith plus law o tinatawag na law and gospel. Compatible daw ang law and gospel in a sense, in a perspective of Adventists na kahit na sila po ay nabubuhay na daw, niligtas na daw sila sa biyaya dahil sa pananampalataya kay Kristo, dapat mas lalo silang maging masunurin sa kautusan
Dahil ayon nga daw kay Paul sa Romans 3:31, ay hindi natin binabaliwala ang kautusan. Kundi bagkus pinagtitibay pa natin ito. So ibig sabihin, sila daw ang mas nakakatupad dito. Pero mga kaibigan, I can say talaga, mali po ang interpretation niya. And number 3, pag-usapan natin kung bakit po mali ito, kasi faith-based righteousness without the law upholds Abraham's Old Testament example. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Ang Romans 3:31, ang context niya na hindi 10 commandments. Number 2, ang kautusan na ina-uphold ng faith is not the 10 commandments but the Old Testament scriptures. And number 3, mapapatunayan natin na Old Testament scriptures na ito na nag-uphold ng faith kasi ginamit na example si Abraham. After ng Romans chapter 3, sumunod ang Romans chapter 4. Sa Romans chapter 4, tinalakay doon ni Paul si Abraham, yung kanyang pananampalataya, kung saan si Abraham ay inalinganap ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Bilang halimbawa, bilang illustration ni Apostle Paul, para ipakita ang katunayan na ang scriptures ay nagtuturo na ang mananampalataya ay nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa kautusan. Yan, kaya po, ang number 3 example natin, connected yan dito sa number 2. At nagpapatunay na ang Holy Scripture talaga ang pinatutunayan ng pananampalataya, hindi ang 10 utos. Kasi lalaban niya sa ibang bahagi ng kasulatan. Kaya pag-usapan natin yung number 1. Okay? The context has nothing to do with the 10 commandments. Totoo naman. Mga kapatid, mga kaibigan, kahit sinong Seventh-day Adventist, ay tanongin niyo, meron bang binanggit na 10 commandments? Diyan sa Romans chapter 1, mula chapter 1 hanggang chapter 3? Wala. Hindi pinag-uusapan po ang 10 commandments yan. Kaya, mawalang galang na po sa mga kapatid nating Adventist, lalo yung mga layman, na mga debater dyan, wag ho kayong magpapabigla, wag ho kayong pabigla-bigla o bara-bara ng paggamit ng talata. I advise you, mga kaibigang Adventist, lalo na yung mga defenders daw ng Adventist, wag kayong mamihasa na ang gamitin yung method sa pag-aaral ng Biblia ay yung style na panggulat. Alam po ninyo, ako ay debater ng Seventh-day Adventist. Yan ang isa sa mga tekniko pag nakipag-debate. Gugulatin ko yung kalaban na may mababasa pa lang letter for letter. Nga ang kautusan pinagtitibay. Kaya ang Seventh-day Adventist, kami po lamang ang tumutupad ng kautusan ng 10 utos. Yun ang aking paniwala. No? Pero pabigla-bigla po yun. Hindi po bara-bara ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga kailangan, bago ka mag-aaral ng Word of God, kailangan muna mag-pray ka eh. Bakit tayo nagpe-pray before we read the Word of God? Kasi po, ang prayer, siya po ang mag-aalis sa ating isip na magpakataas, no? Pagmamataas. If you pray to the Lord and ask for His guidance and seek for His truth, kailangan talaga magpakumbaba ka dyan. At ang pagpapakumbaba ay kailangan, kasi nga po, may tendency tayo na pangunahan ang Panginoon sa kanyang intensyon kung ano talaga ang gusto niyang mensahe sa atin. Merong mga Adventist na sobrang pagmamahal nila sa 10 utos at sa sobrang pag-idol nila sa Sabat at sa 2 tapyas na bato. Sabi sa inyo, sabi nga, ang Diyos-Diyosan ay gawa sa tapyas ng bato. Kaya dumadating sa point, may ilang Adventist dyan, yung 2 tapyas na bato, nagiging idols na. Dahil kahit hindi naman 10 utos ang tinutukoy ng context na talata, sinasabing 10 utos. Kaya po ang problema. Kaya po, number 1, bakit natin nasabing hindi 10 utos ang pinag-usapan at hindi suportado ng buong context ng Aklat ng Roma ang paniwala ng Seventh-day Adventist na ngayong ikay mananampalataya na at ngayon ikay Kristiyano na, kailangan sumunod ka sa 10 utos. Hindi yan ang tinuturo. At hindi po yan ang tema. Hindi po yan ang tema ng Aklat ng Roma. Tandaan nyo. Ang context, pag sinabing pag-aaral ng context, for example, itong pinag-usapan natin, Romans 3:31. In order for you to understand the proper interpretation at meaning ng text na yan, kailangan i-consider mo yung meaning at buong tema ng book ng Roma. Kung iyong pag-aaralan ng buong tema, no? Kung ano ang summary
kung ano yung message ng Book of Rome, from Romans chapter 1 hanggang 16, hindi po sinusuportan ni Paul na ang isang mananampalataya ay kailangan pa mabuhay, at kailangan sumunod pa sa Ten Commandments. Hindi po yun pinopromote sa Book of Rome o sa Romans. Bakit ka mo? Kasi po sabi dito, sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, yan yung unang part ng chapter 1 ng Rome, no? Ng Romans, kung saan si Paul sinasabi niya kung ano yung pinakadiwa, kung ano yung pinakatema na aklat ng Roma. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first, and also to the Greek. For in it, alin yung tinutukoy niya? O the gospel. For in it, the righteousness of God is revealed from faith for faith, or from faith to faith sa ibang translation. As it is written, the righteous shall live by faith. Okay? Sa umpisa pa lang ng chapter ng aklat ng Roma, diyan pa lang makikita nyo na hindi sinusuportahan ni Paul at ng aklat ng Roma yung concept ng Seventh-day Adventist o conclusion niya na habang ikay nabubuhay bilang Kristiyano under the law, under the grace, kailangan mong sumundin at i-uphold at kailangan iyo pang pagtibayin ang Ten Commandments o 10 utos o ang kautusan. Malayo po yan sa tema, overall theme ng Roma. Kasi po, ang sabi ni Paul dito, ang gospel na siyang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ni naman, kay Hudyo o Hintil, ay ito po ang katwiran ng Diyos na nahayag mula pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Nagsimula ka sa pananampalataya, ikay naligtas, ay yung hanggang sa katapusan ng iyong buhay, pananampalataya pa rin po ang magiging katapusan ng iyong pananampalataya from faith to faith. Kaya ngayon, kung titignan po natin sa practice ng Seventh-day Adventist, masasabi kong ganun nga nangyayari dahil ako'y 24 years. Naging faithful Seventh-day Adventist. Alam nyo, ang konsepto ng Seventh-day Adventist na kaligtasan, yes, pagbabasahin nyo yung kanilang mga libro, yung kanilang mga exposition, para bagang tama ang kanilang paliwanag. Ay para bagang sinasabi nila na kami mga Seventh-day Adventists, kami po ay naligtas hindi dahil sa kautusan. Naligtas po kami dahil sa pananampalataya. Mula nang tinanggap namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kami po ay naligtas. Ngunit, ito nakakatakot. Yung salita, ngunit ng mga Seventh-day Adventists. Ngunit, ano? Ang sinasabi nila, bandang huli, ngunit para ma-maintain mo ang kaligtasan, para ma-maintain mo yung tanggap mong grace o biyaya sa Panginoon, kaya ka naligtas, kailangan you have to keep and obey the Ten Commandments. Yan Di ba? Walang Seventh-day Adventist na tututol sa sinabi ko. Pero ganyan nga ba ang tema ng Book of Romans na sinulat ni Paul? Ganyan nga ba ang paniwala ni Paul? Hindi. Kasi ang sinabi nga ni Paul, nung sinulatan niya ang Church ng Roma na binubuo ng both Gentiles and Jews, for in it, saan yun? Yung the righteousness, the gospel of salvation. For in it, the righteousness of God is revealed from faith for faith, or from faith to faith. Mula pananampalataya hanggang sa pananampalataya in the end. Ngayon, pag sa Adventist, ito ang interpretation nila. Dahil mali ang kanilang understanding sa Romans chapter 3:31. Sa pananampalataya, pinagtitibay ang Ten Commandments. Kaya ngayon, ang kaligtasan sa Adventist, ito. Sabi nila, kumbaga, binabago nila yung message ni Paul sa Romans 1:16-17.
Sa Adventist, for in it, the righteousness of God is revealed from faith to works. Sa Adventist, from faith to works. Samantalang sa tunay na Christians, na aking sinasampalatayan ngayon, sinasabi ni Paul, ang tunay po ng pananampalataya na makapagdidigtas. At ang tunay na sasabing siya'y mananampalataya, tunay siyang Kristiyano. Dapat ang paniwala mo, kaibigan, ay sang-ayon sa itinuturo ni Paul sa tema ng Aklat ng Roma. Ano yung tema niya? For in it, the righteousness of God. Paano daw naihayag ang righteousness at katuwiran ng Diyos? From faith to faith. Hindi from faith to works. Sa Adventist kasi, ang faith na salvation, by faith alone, sa umpisa lang yan. Meron silang kasunod. Meron silang maintenance. No? Meron silang kailangan ng maintenance. Ano maintenance ng Adventist? Para makasumpong sila kaligtasan. Kailangan samahan nilang pagsunod sa utos. Yan ang hindi makasulatan. I'm sorry to say that. No? Yes, tama po kayo, Brother Toto. Sabi nga ni Brother Toto. Technically, Adventism is pseudo-Christianity. Pag sinabing pseudo-Christianity, hindi totoo sa pangalan lang. Sa pangalan lang. Ginagaya lang yung pangalang Christianity. Pero in substance, in quality, hindi totoong Christian talaga. Because it believes in a false Christ and salvation plus work. Ito na nga eh. Tama ka, Brother Toto. Pinaliwanag natin last time na ang propeta ng Seventh-day Adventist ay bulaan, si Ellen White. Kasi 3 Diyos ang pinapangaral niya. Samantala, ang faith ng Christian na totoo at biblical ay monotheism. Isa lang dapat ang Diyos. Ito pa, pangalawa. No? Romans 3:31, pinagtitibay daw nila ang 10 utos, batay doon sa verse na yan. Pero that is not compatible with the message of Apostle Paul, na overall message ni Apostle Paul sa kanya sulat sa mga Roman Church. Sabi niya, tunay na pananampalataya, righteousness of God, matatanggap natin yan from faith to faith. Magsimula ka sa faith hanggang katapusan ng buhay mo, faith pa rin. Kaya nga sabi niya, as it is written, the righteous shall live by faith. Ang Seventh-day Adventist, the Adventist shall live by faith sa umpisa. But, kailangan ng maintenance. Kailangan niya sumunod sa 10 utos. Kailangan niya magsabat. Kailangan niyang wag kumain ng karumal-dumal. In that sense, doon sila naliligtas. No? Kaya nga kung binasa niyo yung sulat ni Paul sa kanyang problemang church niya sa Galatians, no? Sabi niya sa Galatians 3:1, nababaliw na ba kayo? Sa ibang translation nagpakatanga na ba kayo? Nagpakatanga na ba kayo, mga taga-Galacia? Bakit? Hindi ba? Nagsimula kayo sa Espiritu? Nagsimula kayo sa pananampalataya? Tapos ngayon, dadagdagan nyo na magawa ng laman? Hindi ba natanggap ninyo ang Espiritu dahil kayo sumampalataya? Hindi dahil sa kayo yung sumunod sa utos? Kaya nga masasabi natin, kaibigan, I'm sorry to say this. I'm sorry if I hurt yung mga Seventh-day Adventists. Yung sulat ni Paul sa Galatians na yun, yun yung mga prototype Seventh-day Adventists. Masasabi kong prototype Seventh-day Adventists, yung mga taga-Galatians na sinabi ni Paul, nagpakatanga na ba kayo? Nagayuman na ba kayo? Nagsimula kayo sa pananampalataya, tapos nauwi kayo sa gawa? Yan ang Seventh-day Adventists Kaya po, I'm sorry, may problema talaga. Sa inyong pananampalataya, oo, mababait kayo. No doubt, no question, naranasan ko yung kabaitan ng mga Seventh-day. Hanggang ngayon, mababait. Kaya lang, yung kabaitan, hindi naman niya magliligtas sa inyo Yung sincerity niyo, hindi na magliligtas sa inyo Yung kabaitan niyo, no. It will not save you. Baliwala yan. Dahil ang titignan ng Diyos, ang kaligtasan natin, ang basis ng kaligtasan natin, hindi ating kabaitan, hindi by works. Hindi faith sa righteousness o way of God, yan po ang sinasabi natin. Kaya po, mga kaibigan, ito pa ang sabi ni Paul sa atin tungkol sa context niya sa Roma na hindi compatible sa interpretation ng Seventh-day Adventist sa Romans 3:31
kung saan sinasabi nila ang tunay na pananampalataya dapat pinagtitibay pa ang 10 utos. Maling-mali po yun. Sabi nga dito sa Romans chapter 1, itanggaas lang natin sa unang-una, verses 1 and 2. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. Pero hindi pala bagong aral yan eh. Hindi pala bagong aral yung sinasabi na ang Kristiyano ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi pa bagong aral yan. Kasi yan nga ang problema ng ilang mga Jewish Christians na sinusulatan ni Paul sa Church of Rome. Ang sabi nila, no, kailangan ang mga Gentiles para sila ay maging righteous, makatanggap ng salvation, kailangan pa nila muna na magpatuli. Kailangan po muna nila na mag-practice ng mga Jewish customs. Kailangan nilang mangili ng Sabat. Kailangan nilang umiwas sa mga pagkain karumal-dumal. In that sense, they can be saved. At they must belong to the family of God by joining the Jewish community. Which is wrong. Yun yung sinasabi ni Paul na problema niya sa mga Kristiyanong una na mga mostly mga Jews. No? Sumampalataya nga sila kay Jesus na siya ang Messiah. Yes, that is good. Doon pa lang dapat ay solved na po ang issue ng kaligtasan. Ligtas na po sila nung kanilang tanggapin si Jesus bilang mananampalataya, bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Kanilang problema sa kanilang pagiging sobrang nakasanayan na sa kanilang mga kustumbre na pananampalataya, hindi na maiwan-iwan yung mga practices na ito. Bagkus, ginamit pa nila itong test of fellowship na parang sinasabi nila, mas ahead kami sa mga Gentiles, mas blessed kami sa mga Gentiles kasi kami lamang ang kinausap ng Diyos para makipagtipan sa Kanya. Ang mga Gentiles, they are strangers. Hiwalay sila. Wala silang Diyos. Kaya kung gusto ng mga Gentiles na maranasan ang kaligtasan namin, na nakumpleto na dahil sumampalataya kami kay Jesus na siya palang Messiah, hindi sapat yung pananampalataya nila kay Jesus, kailangan nilang mag-practice, magpatuli, mag-keep ng Sabbath, at mag-observe ng dietary laws. Yan ang problema ni Paul sa mga taga-Roma. Kaya sabi ni Paul, ang argumento niya sa context, no? We're considering the context of Romans 3:31. Kasi kailangan mag-agree siya sa overall theme ng sulat ni Paul sa Roma. Pag ang interpretation mo sa Romans 3:31, hindi nag-agree sa overall theme ng message ni Paul sa Roma, siguradong mali interpretation mo. Dahil nga ating pinag-usapan, ang interpretation ng Seventh-day Adventist sa Romans 3:31, pinagtitibay ng pananampalataya ang 10 Commandments, pagsunod sa 10 Commandments, mali na kaagad. Kasi ginagawa mong requirements yan eh. Ang Seventh-day Adventist interpretation, walang pinagkaiba sa mga Pariseo at mga Jewish Christians noon na kung tawagin ni Paul ay mga Judaizers. Kasi sinasabi nila na kulang pa ang pananampalataya lang kay Jesus. Kailangan i-maintain nila ito by keeping the law, by keeping the 10 Commandments, by Sabbath day keepers dapat sila, at hindi dapat sila kakain ng karumal. Hindi niyo ba napapansin, mga kaibigan Sabadista? Ang tinatanong ko po dito, lalong-lalo na, yung mga nag-aral ng theology, nagtapos sa theology ng mga Sabadista, na ngayon ay mga pastor na nakikinig. Nag-aral kayo ng ilang years, 4 years, 5 years, 7 years, 9 years, sa seminary, School of Theology ng Seventh-day Adventist. Di ba ninyo pinag-aralan yan? Na yung ginagawa ninyo ngayon, na paraan ng kaligtasan nyo, na dinadagdagan nyo pa ng 10 Commandments sa pagsunod sa Sabat at mga karumal-dumal na pagkain, iwas eh. Di ba niya pag-aralan, daanan yung pinag-aralan nyo, yung tungkol sa epistles ng Rome, yung theology ni Paul sa kanyang sulat sa Rome, hindi nyo pinag-aralan na yung ginagawa nyo ay inuulit nyo lang yung kasalanan at false teachings ng mga early Jewish Christians.
Bala ko nga gumawa nung dati ng paper o article o essay na para kontrahin at refute yung pinagmamalaki ng Seventh-day Adventist na lagi na pinagyayabang. Kami ang remnant church. Kami ang remnant church sa Revelation 12:17. Kami ang panghuling bahaging iglesia. Bala ko nga sana sumulat, hindi lang natuloy kasi meron tayong Seventh-day Adventist verse by answered verse by verse. Na gagawin ang aking sasabihin ay sa essay ngayon, patutunayan ko na yes, ang Seventh-day Adventist in a sense, remnant church sila, pero hindi na Christianity. Ang Seventh-day Adventist ngayon, remnant church ng mga Pariseo. Ulitin ko, baka hindi na narinig. Later on, pag-usapan natin dito sa podcast, kasama si Brother Toto, patutunayan ko ng Seventh-day Adventist Church. Remnant Church. Pero hindi remnant church ng Revelation 12:17. Kundi remnant church ng mga Pariseo at mga Judaizer na naging problema ni Apostol Pablo noon. Totoo yan. Kasi yung problema na kung babasahin nyo lang, kung magtsatsaga lang kayo, mabubuksan ang isip nyo. Mga kaibigan layman ng Adventist, yung pagmamalaki nyo na magaling kayo sa Bible, ba't kaya hindi nyo gamitin yung karunungan nyo na basahin ang Book of Romans nang hindi nyo kinukumpel sa sulat ni Ellen White? No? I suggest na basahin nyo ang Book of Romans now without considering the writings of Ellen White. Kasi dyan sa writings ni Ellen White, diyan kayo naliligaw eh. Diyan kayo naliligaw mga kaibigang Adventist. Kasi dahil kay Ellen White, namamali ang inyong paliwanag. Nagiging Judaizers kayo. The modern Judaizers are the Seventh-day Adventists. Ang linaw-linaw ng message ni Paul sa Roma na noon pa, wala pang New Testament. Tinuturo na ang ng Diyos. Ang gospel of salvation is as by faith. No? From faith to faith. From faith to faith. No? Kaya po, dahil dyan, ang sagot natin doon sa mga argument ng mga Seventh-day Adventists ay ito. Okay? All humans, lahat ng tao, whether Jews or Gentiles, are sinners and face judgment by a holy and perfect God. Yan ang thesis ni Paul eh. Yan ang message niya sa buong aklat ng Roma. Okay, mga kaibigan, pinag-aaralan natin yung context kasi kailangan malaman muna kung bakit bumangon bakit sinabi ni Paul itong nasa Romans 3:31. Kasi po ito yung kanyang pinapaliwanag sa church ng Rome na sinusunatan niya. Kasi nagpapaligsahan tong Jews at Gentiles eh. Pero ang diwa ni Paul actually sa verse 1 pa lang. Okay? Lahat ng tao, maging Hudyo o Gentiles, ay makasalanan, lahat nagkasala. At lahat ay harap sa paghukom at paghatol ng Diyos. Number 2, a reconciliation with God is possible only through faith in Christ's atoning death on the cross. And that is enough to reconcile us to God. Dahil nagkaroon tayo ng enmity between God, di ba? Because of our sins, nahiwalay tayo. And God, ang Panginoon ang gumawa ng solusyon. Hindi tayo gumawa ng solusyon. Pag tao ang gagawa ng solusyon para ma-reconcile sa Diyos, mali na. Kasi ang tao, sabi nga ng Romans 3:23, walang sinuman na nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, ang Diyos talaga ang dapat gumawa ng paraan para makabalik tayo sa Kanya. At paraan na yun, sabi nga dyan, is possible only through faith in Christ's atoning death on the cross. Number 3, because of Christ's sacrifice for sin, God justifies or declared righteous those who believe in Him. That's it. Yan po ang solusyon sa problema natin, mga kaibigan. Lahat ng problema ng tao sa buong mundo ngayon, ito ang solusyon. Ang Diyos ang gumawa ng solusyon. Kaso ang problema ng mga Judaizer at ng mga Seventh-day Adventists, hindi na sila nasiyahan. Hindi na sila kontento sa paraan ng Diyos.
Parang sinasabi ng mga Seventh-day Adventists, yes, tama yung ginawa ng Diyos. No? Tayo ay tinubos ni Kristo na reconcile. Pero para manatili itong reconciliation nito, para manatili ang ating relasyon sa Diyos, kailangan sumunod ka sa 10 utos. And that is the problem na ina-address ni Paul dito sa Roma. So paano niyong isisiksik ang inyong interpretasyon ng Ten Commandments ang tinataguyod at pinagtitibay ni Paul sa kanyang pananampalataya? Salungat na salungat yan sa mensahe niya sa church sa Rome. Hindi niyo ba nakita yung mga kapatid at mga kaibigan? O ito pa, para patunayan sa inyo na si Paul mismo hindi sa agree sa conclusion ng mga Seventh-day Adventists. Paul also affirms that the Old Testament scripture testify to God's righteousness through faith apart from the works of the law. Okay? Ano ba yung sinabi sa Romans 3:21? But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it. Ano hong ibig sabihin ni Pablo dito? Sinasabi ni Paul, doon sa mga kausap niya sinusulatan sa Church of Rome, na binubuo ng mga Jews at mga Gentiles. But now, ang katwiran, ang pagiging matuwid ng Diyos ay napahayag niya apart from the law. Pag sinabi pong apart from the law, ano ba ibig sabihin niyan? Pagiging matuwid ng Diyos sa mga sumasampalataya ay nahayag ng hiwalay sa kautusan. Ang mga Adventist, ang kultura niyan, pag sinabi kautusan, 10 Commandments O di, hiramin natin yung kanilang kultura na pag sinabing kautusan ay 10 utos. Basahin natin ulit. But now the righteousness of God has been manifested apart from the 10 Commandments. Nahayag daw ang Diyos, ang kanyang katwiran, hiwalay, separate, apart from the 10 Commandments. Kung apart to the 10 Commandments, ibig sabihin, a man can be righteous through his faith in Christ. That's it. Kasi pwede naman palang maging matuwid ang tao sa harap ng Diyos nang hiwalay sa kautusan Pwede pala yun bakit ngayon pinagpipilitan ng maraming Seventh-day Adventists? Na kailangan pa sumunod at sabi nga, interpretation nila, kailangan pang ipagtibayin ang 10 utos dahil sa pananampalataya. Saan galing yan? Hindi po yan galing sa turo ni Paul, yung interpretation niya. Galing sa diablo yan. And number 2 natin, the law is not the 10 Commandments but the Old Testament Scriptures. Hindi po 10 Commandments yan. Yun po ang ating conclusion. And lastly, faith-based righteousness without the law upholds Abraham's Old Testament example. Ano ibig sabihin nito? Kasi pag binasa niyo yung verse 4, pag binasa niyo ang verse 4 ng Romans 4, after the Romans 3, di ba, 31, binanggit nun ni Paul si Abraham Na si Abraham, ang example na ginamit ni Paul para patunayan na ang mananampalataya nabubuhay sa pananampalataya without the law. Sabi nga dito, the following chapter, Romans 4, provides evidence that faith upholds the Old Testament scriptures, not the 10 Commandments. Kasi nga, sa Old Testament scripture pa lang, tinuturo na ang righteous shall live by faith. Di ba sa Habakkuk 4:4? So Romans 4 continues from Romans 3 and uses Abraham as an example. Abraham was considered righteous by God because of his faith, not by following the 10 Commandments, which was stated in Galatians 5, did not exist during Abraham's time. Sabi ko sa Galatians 5, di ba? After 430 years lang, lumabas ang kautusan o ang 10 Commandments. So how can you say na si Abraham, he upholds the law by his faith? Galatians 3:17, I said the Living Bible, here is what I'm trying to say, sabi ni Paul. God promised to save through faith, and God wrote the promise down and signed it, could not be canceled or changed 430 years later when God gave
the 10 Commandments. Sabi ng The Living Bible. Binigay ng Diyos ang 10 Commandments after 40 years nung time ni Abraham. So, bakit gagamitin ni Paul si Abraham as a case study to prove na ang righteous will live by faith apart from the law, kung si Abraham pala ay nag-10 Commandments? Kung si Abraham pala ay nagkikip ng Sabbath? Samantalang sabi ng Revelation 3, dumating lang ang 10 Commandments 430 years after that time of Abraham. So paano niyo masasabi na sinusuportan ni Paul yung concept ng Adventist na ang faith ang nag-uphold sa law, samantalang si Abraham ay siya ang prototype ng Gentiles. Hindi naman siya Hudyo eh. Siya ay Gentile who lived by faith without the law. No? And he was declared righteous by God by faith, hindi by law. So, Abraham is used as a test. Wala pang Hudyo nun. Abraham is used as a test case to illustrate that justification is by faith alone. As the ancestor of Jewish people, his example is crucial to Paul's argument in Romans 3. Kaya hindi pwede na 10 Commandments ang law na sinasabing ina-uphold ng faith. Dahil si Abraham, na kanyang example, wala pang 10 Commandments doon. So how come nasasabihin nyo si Abraham, in-uphold niya ang 10 Commandments na binigay lang 430 years after? So, Paul connects his rejection of boasting with Abraham, whom he presents as the key example for God's people and the prototype of justification of faith for both Jews and Gentiles. Romans 4:1-16, Paul argues that Abraham was justified by faith, not by works. Abraham is seen as the first converted Gentile and the first Jew who received God's covenant through circumcision. So contrary to traditional Jewish view, katulad ng mga Adventists, Paul asserts that Abraham, the Jewish ancestor, was not justified by his works, which might allow for boasting before humans, before God. Magiging mayabang ka talaga pagka ang salvation mo ay by works. So, as conclusion, mga kapatid, mga kaibigan, mali talagang sabihin na ang faith na ina-uphold ng mga ni Paul sa Romans 3:31 ay 10 Commandments. Una, bakit mali? Hindi eh. Sabi niya, the context has nothing to do with 10 Commandments. Hindi pinag-uusapan ng 10 Commandments sa context ng Romans 3. At number 2, the law is not the 10 Commandments, but the Old Testament Scriptures. Sabi nga ni Paul, binasa natin kanina, ang Old Testament Scriptures ay nagpapatibay na ang salvation is by faith, not by works apart from the law. At in-example nga si Abraham. So, ibig sabihin, compatible ang Old Testament at New Testament sa teachings about the righteousness of God by faith. So, in that sense, pinagtitibay ng Old Testament Scriptures ang concept na we are saved by grace through faith apart from the law. Yan ang ating gustong sabihin sa ating lesson ngayong gabi, Brother Toto. Amen. Amen. Amen.